Insta360 X4 Air. Bukod sa obvious na mas maliit siya dito sa Insta360 X5 o kaya dito sa Insta360 X4, ano pa kaya ang meron dito sa kamerang to? Ito na nga kaya ang camera na para sa'yo? Well, yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Check out model. Bukod sa liit nito, mas magaan din siya kaysa dito sa Insta360 X5 na 200 grams. Itong Insta360 X4 naman, 203 grams. Ito, 165 grams lang. Magkapareha lang sila or halos magkapareha lang sila ng timbang ng Insta360 X2 ko noon. Now, bago natin ipagpatuloy ang video na to, disclaimer lang muna. Ang review na to ay galing sa perspective ng isang motovlogger. Isang nagmumotor na content creator. Pero sa mga hindi naman nagmumotor dyan, susubukan ko pa rin masagot lahat yung mga katanungan na maaaring nasa isip nyo ngayon. Anyway, simulan na nating pag-usapan yung mga nagustuhan ko, kasama na syempre yung hindi ko masyadong nagustuhan dito sa Insta360 X4 Air. Versatility and creative potential. Obviously, since ito ay 360 action camera na merong dalawang lenteng magkabilaan, napakarami nating pwedeng gawin dito. At para sa hindi masyadong familiar, talagang mapapawaw sila. Andyan yung unlimited na mga anggulo na pwede nating makuha sa iisang video lang. Tapos hindi natin kailangang iharap itong lente niya sa mismong subject para makunan. Now, itong selfie stick naman, kung nakakabit sa kanya, parang ganito, hindi mo siya makikita sa mga shots mo. Kaya madalas naiisip nila na baka drone yung ginagamit mo o kaya meron kang cameraman kumukuha sa'yo ng video. Pero in reality, ikaw lang mag-isa at itong klaseng camera ang gamit mo. So yung typical na motovlogging setup na dalawa yung camera, pwedeng ito na lang mag-isa. Ilagay mo lang to sa handlebar tapos mag-record ka ng video. Tapos sa edit, pwede ka nang mamili ng perspective na gusto mo. Maaring isa na nakaharap sa'yo at isa nakaharap sa kalsada. Magagawa natin yan kasi nakukunan nitong dalawang lente niya yung buong paligid. So sa Insta360 app sa cellphone o kaya Insta360 Studio sa computer, pwede tayong mag-reframe o mamili ng angulo na gusto natin. Pero kung ayaw nyo ng reframing kasi additional step siya, well, meron tayong magagawa dyan na ipapakita ko mamaya. Pangalawa, form factor at build quality. Magaan, maliit, madaling dalhin, kasya sa bulsa, maganda ang build quality at mas ramdam ko rin ang gaan niya kung ikukumpara natin dito sa X5 o kaya dito sa X4, lalong-lalo na kung nakalagay na siya sa helmet o kaya sa selfie stick. Actually, mas komportable din siyang hawakan at gamitin dahil sa liit niya. Itong 2-inch na touchscreen niya, klaro at responsive. Tapos meron itong tatlong buttons. Bale, sa gilid, andyan yung power, quick switch, tapos dito sa harap ang shutter button. Pagdating sa mouse nito, meron tayong dalawang option. Itong selfie stick na pwede dito sa 1/4-inch thread o kaya yung quick release system na ginagamit din ng Insta360 X5 o kaya Insta360 Ace Pro 2. So kung meron ka nito na pang Ace Pro 2, na pwede rin sa X5, ayan. Well, pwede rin siya sa X4 Air. Yan. At dahil dyan, since magkakapareho sila ng quick release system ng X5 at Ace Pro 2, napakaraming mounts ang pwede mong pagpilian. Andyan siyempre yung typical na clamp mount, heavy duty. Ayan. Pwedeng itong chin mount, U-bolt mount na pwede sa ating motor. Back bar mount na katulad nito. Actually, napakarami pang iba. By the way, out of the box, waterproof itong Insta360 X4 Air. Nakatulad din ng Insta360 X5 hanggang 15 meters. Magkapareha din sila na merong built-in na wind guard para sa reduce wind noise habang nagsasalita tayo sa isang mahangin na sitwasyon. Ipaparinig ko sa inyo yung sample mamaya. User replaceable lens. So itong kamerang to, in case man magasgas itong mga lente niya na protruding, pwede nating palitan na tayo lang. Hindi na natin siya kailangan pang ipadala sa Insta360 or sa mga technician para ipa-repair. Kasi tayo na mismo ang gagawa nun sa pamamagitan nitong replacement kit niya. Ayan. Ang kagandahan nito is relatively mura lang din siya. Now, bukod sa mga hardware improvements na nasabi ko na, isa din sa advantage nitong Insta360 X4 Air kumpara sa naunang Insta360 X4 ay ang sensor size niya na 1/1.8 inch na may kasamang 5 nanometer chip para sa image processing. Kaya nitong mag-shoot ng hanggang 8K 30 FPS. Meron ka ding option ng 6K 50 FPS at 4K 50 FPS. Meron din siyang feature na nakikita ko dito sa X5, ang adaptive tone saka
Active HDR na pwede nating magamit kahit naka-max resolution siya or naka 8K 30 FPS. So yung dalawang features na yon, nakakatulong yon para ma-optimize yung dynamic range at kulay ng mga shots natin. Aside doon, meron na tayong pagpipili ang color profiles. Andyan yung standard, vivid, saka flat. At bago kong makalimutan, meron din tayong option dito na enable yung portrait mode para maging optimize, mas maging maliwanag yung mukha ng ating mga subjects. At pwede natin tong i-enable mapa-photo man o kaya video. Kung low light situation naman yung pinag-uusapan, ito yung kuha niya. Yun nga lang, wala siyang dedicated na low light shooting mode katulad itong Insta360 X5. Ang tawag doon is pure video mode. Wala siya noon. Pero ganun pa man, may improvement pa rin yung low light capability niya kung ikukumpara natin dito sa Insta360 X4. Now, gaya nitong X5, marami din tayong pagpipili ang mga shooting modes dito sa Insta360 X4 Air. Aside sa standard video at photo. So, mapa 360 mode man o kaya single lens mode, marami tayong pwedeng pagpilian. Pero syempre, magpo-focus lang tayo dun sa madalas nating gamitin. At gaya ng sabi ko earlier, kung ayaw nyo mag-reframe kasi nga additional step siya, may mga options tayo para flat video na yung output. Unang-una, gagamit tayo ng standard video sa single lens mode. So parang isang typical action camera lang yung ginagamit mo. Now meron din tayong tinatawag na Mi mode na dalawang lente yung gagamitin niya. Pero yung output video, flat na. Wala ka ng reframing na gagawin. Pero kung gusto mo ng flexibility, meron tayong tinatawag na Instaframe. Bali, dalawa yung output na video doon. Isang flat video kung saan mamimili ka ng perspective or angulo bago ka mag-record. So yung magiging output doon, wala ka nang gagawing reframing. Yung pangalawang output niya doon is yung 360 video na pwede mo pang i-reframe. Just in case kung meron ka pang ibang perspective or angulo na gustong ipakita sa video mo. So in other words, pagdating sa shooting capability, modes, saka options, may ibubuga itong Insta360 X4 Air. Halos magkapareha lang sila nitong Insta360 X5. Pero syempre, ito yung flagship model nila. Ito yung pinakamaganda. Ang X4 Air naman yung sumunod. Yung panghuli, X4. Speaking of shooting capability, isa talaga sa mga nagustuhan ko pagdating sa mga 360 action camera katulad nitong X4 Air ay yung lawak ng nakukunan mo. Sobrang immersive niya pagdating sa mga action sports katulad ng pagmumotor. Nagmumukhang mabilis ang mabagal mong takbo dahil sa ultra-wide perspective nito. Isama mo pa dyan yung napaka-stable na mga kuha mo dahil sa flow state stabilization nito. Yung tipong kahit malubak yung daan, kahit umaalog to, kahit tumatagilid to, kahit nasabihin na nating iniikot-ikot mo to, magiging stable or stable pa rin yung mga kuha mo, nakalak pa rin yung horizon na parang merong gimbal. Pagdating dito sa battery life niya, better than expected. Kasi iniisip ko, dahil maliit lang siya, baka maliit lang din yung battery, madali siyang malobat. Lalong-lalo na kung yung recording mo is 8K 30 FPS. Pero nagkamali ako. For context, ang battery capacity niya is 2010 mAh. Na according sa Insta360, sa 8K 30 FPS na setting, kaya nitong mag-shoot ng hanggang 88 minutes. Pero base sa naging test ko, umabot siya ng mahigit pa doon. Around 91 minutes. Pero yun nga lang, pagdating sa charging niya, dito sa USB port niya, wala siyang fast charging capability. So base sa naging experience ko, umaabot siya ng 65 to 70 minutes bago mapuno gamit yung 30 watt na charger ko. Now I'm hoping na kung meron man silang ibebentang external charger, sana fast charging capable. Now sa mga magtatanong naman dyan kung nagkaroon ba ako ng overheating problem, well, sa paggamit ko nito, sa pagmumotor or sa mga sitwasyon na merong airflow, hindi ito nag-overheat. Tuloy-tuloy ang kanyang recording sa 8K 30 FPS hanggang mag-lowbat. Pero kung wala talagang kahangin-hangin kagaya ng ginawa kong test dito sa loob ng kwarto, umabot naman siya ng 46 minutes bago tumigil ang recording dahil sa init. Well, para sa akin more than enough na yon. Kasi hindi ako yung tipong nagre-record ng super habang mga 360 videos. Kasi alam ko na napakalaki din ng file size nito. Ang 1 minute nito is around 1.3 gig sa 8K 30 FPS na setting. Anyway, pagdating sa audio, goods din siya base doon sa mga nakunan kong recording. Gaya ng sabi ko kanina, meron siyang built-in wind guard na nakakatulong sa mahanging sitwasyon. Sa isang typical vlogging scenario kung saan nakaharap ako sa camera, nagsasalita. Nandito yung camera natin sa harap. Around siguro mga 3 rulers or 3 feet. So, the audio, Insta360 X4 Air internal mic test. Mic check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Good enough yung recording na nakukuha ko gamit ang internal mic. Now kung gusto pa talaga nating ma-filter out yung wind noise, pwede rin tayong gumamit nito.
ang mic windshield. Pero separate natin itong bibilhin. Pero pagdating sa motovlogging kung saan nagsasalita tayo habang nagmumotor, ang pinaka mainam na option natin dyan is yung wireless mic. Yo, what's up mga kaibigan? This is your boy, Jerry J.K. Moto. Gamit ko ngayon ay ang Insta360 X4 Air. Tapos yung mic natin is an Insta360 GPS preview remote with mic. Take note, may option tayo dito na itaas o kaya ibaba yung gain ng ating mic para hindi sumabog or sabog yung ating nakukunang audio recording. So ang kagandahan pa nito, bukod sa pagiging mic niya na merong backup or sariling memory, meron ka ng GPS remote or meron ka ng GPS data, meron ka ng remote, meron ka ng monitor, saka pwede mo rin siyang gamiting relo. Actually, nasubukan ko ring i-connect ang Fridcon intercom ko dito sa Insta360 X4 Air. Bale, sinubukan ko siya dito sa Fridcon na KY Pro ko. Ayan, pwede siya i-connect. So, pwede natin gamitin ang ating Fridcon intercom as mic kung wala talaga tayong mic na katulad nitong Insta360 GPS remote. Actually, yung Insta360 Mic Air, pwede rin dito. Pero yun nga lang, wala ako noon. So wala akong sample na maipaparinig sa inyo. So in terms of audio, mapa-internal mic man o kaya wireless mic, good enough na yung nakukuha ko dito sa Insta360 X4 Air. Now kagaya nitong Insta360 X5, napakalaking bagay din para sa akin na itong Insta360 X4 Air, meron siyang gesture control. So pwede ako makapag-start ng recording gamit lamang ang aking kamay. Ayan. Actually, pwede rin kumuha ng photos gamit ang peace sign. So, tingnan natin. Ayan. Kumuha na ng photo. Or kumukuha na ng photo. Ayan. Well, aside doon, pwede rin natin magamit ang ating boses. Start recording. Ayan. Stop recording. Saka lastly, pwede tayong mag-initiate ng recording sa pamamagitan ng twist to shoot. Ayan. Magre-record yan. Or, stop natin. Ayan. So, kung meron kang selfie stick, nakakabit siya sa selfie stick, hindi mo na siya kayang abutin pa, pwedeng i-twist mo na lang yung selfie stick mo para makapag-record at makapag-stop ka ng recording. By the way, pagdating sa photos, kaya nitong mag-shoot ng hanggang 29 megapixel sa 360 mode. And lastly, ito yung pinaka-importanting feature ng Insta360 X4 Air. Actually, hindi lang Insta360 X4 Air, kundi Insta360 in general, which is ang software nila, mapa-cellphone man o kaya sa computer. Majority kasi ng oras natin magugugol doon sa cellphone app o kaya doon sa computer software nila. Ang kagandahan lang, since yung Insta360 matagal na sa larangan ng 360 action cameras, nag-mature na rin yung kanilang mga software. Hindi ka lang makakapag-reframe doon, kundi talagang nag-mature na siya para pwede nating gamitin para makabuo ng vlogs or maka-edit ng videos. Saka kung gusto mo naman ng madali ang edit, pwede mo ring i-utilize yung Insta360 app, yung feature nila na AI edit or auto edit. Saka meron ka rin mga templates na pwedeng gamitin sa ShotLab saka sa Flashcut. By the way, muntik ko nang makalimutan, meron ding tinatawag na Insta360 Plus. Isang cloud service kung saan pwede nating i-upload doon yung mga 360 videos natin. Pwede tayong mag-edit doon, pwede tayong mag-export, at pwede tayong mag-share ng mga nakuna nating 360 videos. Ang kagandahan nito, meron silang limited offer na kung bibili ka ng Insta360 X4 Air before December 31, 2025, meron kang libreng 1 year na subscription sa Insta360 Plus. Now, meron din silang limited time camera replacement. Just in case kung ang nabili mong unit ng Insta360 X4 Air merong problema, papalitan nila ng bago yan, hindi mo na kailangan pa mag-antay ng repair. Yun ay kung nabili mo yung unit mo around October 28, 2025 to January 28, 2026. Now, speaking of bibili, ang presyo nitong Insta360 X4 Air standard bundle is 21,990 pesos. Kung starter bundle naman yung bibilhin mo, 24,490 pesos. Now, with all that being said, ito na kaya yung 360 action camera na para sa'yo? Well, mahirap sagutin yan. Pero ito lang yung masasabi ko. Kung limited yung budget mo para dito sa Insta360 X5, saka ayaw mo rin sa laki nito at bigat, at para sa'yo mas maganda yung mas maliit, mas magaan, mas mura, may replaceable lens na rin, madaling gamitin, meron na rin siyang magandang audio at very capable na rin as a 360 action camera, well, you might want to consider itong Insta360 X4 Air.